Mga Lods, gets ko na, no, napagtanto ko lahat bakit hindi okay ngayon si VP Inday Sara at saka si Martin Romualdez. Hindi naman dahil dun sa confidential funds lang, no? 'Di ba? Buti na lang talaga hindi matabil, no? Ang dila ni VP Inday Sara, hindi siya masyadong naninira at nagsasabi ng kung ano-ano. Focus lang siya, trabaho lang siya. Kaya pala, no? Kaya pala ganyan na ngayon yung treatment ni VP Inday Sara, 'di ba, kay Romualdez, may malalim pala na dahilan. At alam niyo mga Lord, sa palagay ko, ang isang malalim na dahilan ay itong si Romualdez. Diyos ko, close na close pala sila. Close na close pala sila. 'Di ba, ng mga makakaliwang grupo, lalo na si Franz Castro. Kaya pala, kasi nga naman, tama nga naman, bakit makikipag-close si VP Inday Sara kay Romualdez? Bakit siya didikit kay Romualdez? Diba? Bakit siya makikipagsundo doon? Ang mga kasundo ni Romualdez, mga makakaliwang grupo, mga kalaban ni VP Inday Sara. Diba? Simple logic lahat eh. May mga nagsasabi pa, unprofessional daw si VP Inday Sara kasi hindi daw namamansin kay Romualdez. Excuse me, no? Sa lahat na binabati ko si VP Inday Sara na hindi pinapansin, hindi niya pinapansin si Romualdez, hindi plastic si VP Inday Sara. Hindi siya sipsip at parang linta na kailangang dumikit kay Romualdez kasi may sariling pag-iisip si VP Inday Sara. May sarili siyang paninindigan. And imagine niyo mga Lods, paano siya makikipagsundo sa isang speaker na close ang mga makakaliwang grupo? Kalaban nga yun sila ng bayan eh. Kalaban yun ng mga kabataan. Alam naman natin, kaya nga gustong i-push ni VP Inday Sara ang confidential funds kasi gusto niya magkaroon ng healthy environment ang mga estudyante, maprotektahan ang mga kabataan ng mga estudyante, at maiwasan na yung mga recruitment na pinaggagawa ng mga NPA sa mga kabataan natin para matapos na. Pero sige nga, paano yun mangyayari kung ito si Romualdez? Ay grabe, no? Kita mo na nga, no? Sa nakita natin, pinost ko rin kanina, di ba? Yung interview ni Franz Castro, di ba? Sinasabi pa ni Franz Castro na napakabait ni Romualdez, palagi namin siyang kasama sa mga charity events, no, sa mga pamimigay ng mga ayuda. O ano 'yun? 'Di ba? Kaya naiintindihan ko ngayon, no? Naiintindihan ko ngayon si VP Inday Sara. Alam mo, si VP Inday Sara, sobrang bait niyan, no? Sobrang bait niyan si VP Inday Sara. Knowing VP Inday Sara, sobrang bait niyan, pero hindi yan siya plastic. 'Di ba? Hindi mo yan siya pwedeng utuin, di ba? Hindi mo yan siya pwedeng gawing sunod-sunuran. May sarili yang paninindigan. And sana lang talaga, no, maging careful. Ito lang talaga ha, mga Lods, I'm not against President BBM. No, kasi todo suporta ako sa kanya. Di ba? Alam niyo yan, no? Paano natin pinaglaban ang unity. Pero sana maging careful, no, si President BBM sa mga hakbang na ginagawa niya, sa mga desisyon na ginagawa niya, at sa mga taong kinakampihan niya. Kasi, pag si VP Inday Sara ang kumalas, pag si VP Inday Sara, hindi na niya masikmura, no, ang pinaggagawa ng pinsan ni President BBM, even yung si Rimulya, ay simula na din talaga ito ng pagkakawatak-watak. At alam nyo naman, majority of the votes ni President BBM, nangyari yon kasi katandem niya si VP Inday Sara. For your information, marami dito sa Mindanao, di ba? Pinili si President BBM, it's because andun si VP Inday Sara. Kasi pinili ni VP Inday Sara si President BBM. That's reality. Reality po yan. Kaya sana ipagdasal natin, no, na mas maprotektahan yung relationship nila President BBM at VP Inday Sara. Kasi kung hindi na yan masikmura ni VP Inday Sara, ewan ko na lang talaga.